Bagong-bagong balita, mas hinigpitan ng Presidential Security Command o PSC ang seguridad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yan ang itinuturing ng gobyerno na active threat sa buhay ng Pangulo matapos ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Sabado. Sinabi kasi ng Vice Presidente na may inutusan na siya sakaling patayin siya at huwag daw tumigil hanggat hindi napapatay ang Pangulo, si First Lady Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Nagkaroon daw ng special meeting ang PSC noong Sabado tungkol sa mga plano sa seguridad ng Pangulo. Ayon kay PSC Civil Military Operations Officer Major Nestor Endozo, coordination at deployment ang ilan sa mga aspetong hinigpitan. Wala pa raw utos kung babawasan din ang mga public engagement ng Pangulo. Hindi pa rin daw napag-uusapan kung maglalagay ng mga bulletproof sa kanyang mga podium katulad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makikita nyo na lang po siya during sa mga daming engagement ni President, ma'am. Kasi yung action sa amin dito na didouble natin yung security ni President lalo sa mga upcoming activities niya, mas pinahiligting natin yung security. Kung sa personal, ma'am, hindi natin masabi kung ilan pa yung i-revise ba namin yung Tinututukan ng National Bureau of Investigation ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Maaari kaya siyang kasuhan dahil dito? Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte, tinawag ng law enforcement authorities na active threat laban kay Pangulong Bongbong Marcos at ang PNP, pinaiimbestigahan na ito sa CIDG. Ang NBI, sinisiyasat na rin ang pahayag ng bise, pero para sa NBI, walang aktwal na banta ngayon sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang ginawa ng NBI ay i-check kung hindi yun deepfake, kung hindi yun AI generated. So we found out that the same is authentic. Ang rule natin, pagka may threat sa life ng presidente, ng matataas na opisyal, even kay VP Sara, ay hindi namin yan tinetake lightly. Iimbitahan ba ng NBI ang bise para sa interrogation? Hindi po natin isinasantabi. Pinag-aaralan din daw ng NBI kung maaari bang makasuhan ang bise. Dagdag ng National Security Council, usapin ng pambansang seguridad ang anumang banta sa Pangulo. Nakikipag-ugnayan na sila sa law enforcement at intelligence agencies para imbestigahan ng banta at kung sinong posibleng gumawa nito at motibo nila. Ayon sa law expert na si Attorney Domingo Cayosa, maaaring kasuhan ang bise batay sa mga pahayag niya. Only the president is immune from suit. All others can be charged. Dahil abogado ang ating vice president, she can also be charged for unethical conduct. At but the penalty there is only pinakamataas na disbarment from legal profession. Pwede ring libel kasi hindi lang naman yung pagmumura, kundi inakusahan talaga niya ng malalalim at malalaking krimen o mga anomalya yung First Lady. Para kay Senate President Chis Escudero, nakakabahala at hindi angkop sa kanyang posisyon ang mga pahayag ng bise. Panawagan niya sa malalapit sa bise, payuhan siyang iwasan ang ganitong mga aniyay di angkop at posibleng criminal statements na hindi umano makatutulong kay Duterte at maging sa bansa. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatutok din tayo sa balita tungkol sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Itinanggi ng Kamara ang mga paratang ng Vice Presidente kaugnay sa paglipat kay Attorney Zulaika Lopez sa Correctional Institution for Women. Kabilang dyan ang hindi pagpapapasok umano sa abogado ni Lopez sa detention room, pati na ang pagkuha umano sa cellphone ni Lopez. Ayon kay Secretary General Reginald Velasco, hindi totoo na hindi nila pinapasok ang abogado ni Lopez at na ang kinuhang cellphone niya. Kusa raw isinurrender ni Lopez at ng kanyang kasama ang mga cellphone, alinsunod sa security protocol. Kaugnay naman sa paratang na delayed ang responde sa medical emergency ni Lopez na nagsuka at may senyales ng panic attack,
Ayon din kay Velasco, wala itong basihan dahil 6 na minuto lang ay dumating na raw agad ang doktor ni Lopez. Dumating din daw ang ambulansya na nagsugod kay Lopez sa ospital, wala pang kalahating oras. Wala pang pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa sinabi ni Velasco. Nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin sa ngayon si Lopez. Hinamon naman ni Vice President Sara Duterte ang National Security Council na patunayang isang national security concern ang mga ani ay maliciously taken out of logical context na pahayag ng isang vice-presidente laban sa presidente. Anya, gusto niyang makita ang notarized minutes of the meeting kung saan itinuring itong national security concern. Isama rin daw sana sa agenda ng susunod na pulong ang kanyang hiling na maipakita sa NSC ang mga banta sa kanyang tanggapan at tauhan. Sabi pa ng Vice-Presidente, miyembro siya dapat ng NSC batay sa isang executive order pero wala siyang natanggap ni isang notice of the meeting mula June 30, 2022 o simula ng kanyang termino. Sa loob din ng 24 oras ay pinagpapaliwanag niya ang NSC kung bakit hindi siya miyembro ngayon ng NSC o bakit hindi siya naimbitahan sa mga pulong kung siya man ay miyembro. Wala pang komento ang NSC kaugnay nito. Sa iba pang balita, dead on the spot ang isang lalaki matapos ma-hit and run ng 2 van sa Cainta, Rizal. Ayon sa mga kaanak, kukuha lang sana noon ang biktima ng mga ibibenta niyang dyaryo. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nag-aabang para makatawid ang lalaking ito sa Ortigas Avenue Extension sa Cainta, Rizal, madaling araw nitong Huwebes. Pagdating sa center island ng highway, hinintay pa niyang dumaan ang isang SUV bago maglakad. Pero bago pa man niya marating ang kabilang kalsada, isang L300 van ang bumangga sa lalaki. Nasagasaan din siya ng kasunod na puting van. Nakita sa isa pang CCTV ang 2 magkasunod na van bago maganap ang mga pagbangga. Dead on the spot ang biktima. Kitang-kita naman sa CCTV na mabilis yung dating nung L300 FB van na natumbok siya mismo. Tinamaan ng kanyang katawan na eksaktong nabundol nung harapan na L300 FB van na natumba siya, bumagok ang kanyang ulo, napuruhan ang kanyang ulo, at nabali yung kanyang binti. Kinilala ang biktima na si Narciso Fernandez, 75 anyos na tindero ng dyaryo at residente ng Barangay Santo Niño, Cainta, Rizal. Kwento ng mga kaanak ng biktima, kukuha lang sana sa palengke ng mga panindang dyaryo ang biktima nang maganap ang aksidente. Masakit po ang nangyari sa aking asawa. Hindi ko pa matanggap na makita ang asawa ko nung nakando sa ganung kalagayan. Alam naman ng Diyos na minabangga kayo. Sana sumuko na kayo. Tatay ko po breadwinner. Tapos po, wala po siyang sakit. Wala po siyang maintenance na iniinom. Tapos bigla niyo pong iiwanan na lang po na ganyan. And bait-bait po nung tatay ko. Hindi po kayo naawa. Sana mabigyan ng katarungan sa tatay ko. Hindi pa matukoy ng mga otoridad sa ngayon ang plate number ng mga sasakyang nakasagasa. Patuloy naman ang backtracking at investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga driver ng mga sasakyang nakabangga sa nasawing biktima. Pagka na-identify na natin yung suspect vehicle at saka yung driver na may dala nung sasakyan na yun, nung time na naka-aksidente siya ay ating sasampahan ng kasong reckless imprudence resulting to homicide. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Siksikan sa Dalpan Evacuation Center ang mga pamilyang nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Kabilang sila sa 2,000 pamilyang naapektuhan ng sunog na tumupok sa abot sa 1,000 bahay kahapon. Sa inisyal na pagtaya ng Bureau of Fire Protection, aabot sa 3.2 milyong pisong halaga ang pinsala. Ayon sa mga tagapangasiwa ng evacuation center, may ilan pang nananatili sa pinangyarihan ng sunog. May mga pulis naman na nakadeploy sa evacuation center para matiyak ang seguridad at kaayusan sa lugar. Nagbigay na rin ng hot meals sa tilang relief goods ang city government.